Cancer, welcome sa iyong monthly reading. Silipin natin ano yung mga energies. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs man kayo, cross watchers, lahat ng gender, welcome dito. Kunin nyo lang ano yung makakatulong sa situation nyo. Applicable. Kung hindi applicable, edi wag. Hindi nga applicable sa sitwasyon mo eh. Okay? Mahilig sa numbers. Kunin nyo na lang kung ano yung mga numbers na nakasulat sa cards. Meron dito 38, 31, 32, 35. Tayong tarot cards. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-like, follow na rin yung FB page ko. Paiwan na lang dyan lang. Like, heart, comment, pa-share. Comment nyo kung taga saan kayo. Bago ba kayo rito or matagal na. Nagpa-follow din ba kayo sa aking YouTube channel or sa aking FB page or doon sa black app na TIK, hindi ko alam. No? So, mga numbers 38, 31, 32, 35, number 4, number 10, number 2. Sa bottom ng deck mo, you have Queen of Wands. So, meron ding, babanggitin ko yung mga signs na nakikita ko sa cards. Kung meron mang mga ganito sa situation ninyo. Pero kahit naman anong sign ninyo, as long as nakaka-relate kayo. Pwedeng merong fire. Mga fire, pwedeng may Leo, Aries, Leo, Sagittarius. No, mga fire eh. May mga bagay dito na nakakapagod. May mga bagay dito na pwedeng unfair yung mga unfair labor practices. Baka makaranas ka ng ganyan. No? Pwede rin naman ito yung daily grind mo, yung daily hustle mo, yung routine mo. Something related about a routine or a pattern na ginagawa mo na nakaka-exhaust na sa'yo. Pwedeng bored ka na dyan. Pwedeng tinatamad ka na, ayaw mo na, pero pwede kasing wala kang choice, kaya hindi ka pwedeng mag-quit. Oh, especially a job. A job na parang hindi ka na fulfilled or pwedeng a job na napapagod ka pero hindi sapat yung sahod. Alam mo yun? Meron din ako na-feel dito na parang na-tie up ka dyan, like may loan ka, gusto mo nang umalis dyan pero hindi ka pwedeng mag-quit. Kahit napakaliit ng sahod, kahit ayaw mo na, tinatamad ka na, nahihirapan ka na, napipilitan ka na lang. Job man yan o relationship, parang meron ditong nakakapagod na, nakakaumay na, pero parang kailangan mo pa rin magstay, no choice ka, magtiyaga, magtiis, no? Ito yung, ito yung, kumbaga, di ba, pag gusto natin yung ginagawa natin, baliwala lang, masaya tayo, hindi tayo napapagod, hindi masama yung loob mo. Pero kasi ito, the opposite eh. Parang yung feeling mo dyan, ginagawa mo na lang yan kasi kailangan. Alam mo yun? Kung pwede nga lang na hindi mo na lang siya gawin eh. Kaso hindi eh. Parang no choice ka, alam mo yun? For the sake lang na sabihin mo na para lang sabihin natin na ginagawa mo siya. For the sake lang of survival. Ito yung mga boring, paulit-ulit na lang. Sa relationship man yan, sa buhay mo, sa trabaho mo, kumbaga yung routine nga, nasabi ko nga parang nakaka-burnout na, nakakapagod na, nakakaumay na, kaya lang alam mo yun, ganun talaga. Kailangan mo siyang gawin everyday.
No, kumbaga kahit napapagod ka na dun sa trabaho mo, kailangan mo pa rin mag-show up dun, kailangan mo pa rin pumunta ron, gawin yun, trabaho ka pa rin dun. Ito yung mga obligation. Pwede rin yung sign ng utang na loob. Or yun na nga, may tie-up ka kasi nga pwedeng may loan ka. Kailangan mong pagtrabahuan yun kasi meron ka pang mga hinuhulugan na loan, yung mga ganyan. Kumbaga, hanggat hindi mo nakiklear yun, mag-stay ka dyan, no choice ka kahit hindi ka na komportable dyan, kahit napapagod ka na, nasusuka ka na. Yan yung energy niyan. Okay, lumitaw na naman yung bad health. Katabi ng toil and labor. So, pwedeng ito ay pagka-burnout nga. Sabi ko nga, ito yung na-over ka na sa pagtatrabaho. Wala ka ng pahinga lagi. Kaya pwedeng bumigay ang health mo. Remember, hindi ako doctor, disclaimer. Ayokong magbigay ng mga reading about health. Pero pag lumilitaw yan sa cards ko, ano yung lumilitaw, sasabihin at sasabihin ko sa inyo, positive man yan or negative. Kasi yun naman ang purpose ng reading. Di ba? Hindi naman ako gagawa ng nobela, ng magandang script para lang i-deliver sa inyo. Hindi ako ganun magbasa. Kaya yung mga ayaw ng negative, huwag kayo manood. Maganda, pangit yung lumalabas ko. Ano yung napakiramdaman ko, ano yung nakita ko sa cards, yun lang yung mga mensahe na sinasabi ko sa inyo. Hindi ko yan pabubulaklakin, hindi ako gagawa ng magandang love story, kwento na imbe-imbento sa cards. Intuition ko, tsaka yung meaning ng cards ang ibibigay ko sa inyo. So, balik tayo rito. For some of you, baka ma-over-fatigue, ma-overwork. O, baka kasi masyado kayong workaholic, masyado nang sunod-sunod yung puyat ninyo, sobra ng trabaho, hindi na kayo nakakapag-relax, nakakapagpahinga, nakakatulog. So, take care of your health. Number 1, kapag nagkasakit tayo, minsan mababaon tayo sa utang. Pwedeng kulang pa nga yung sinahod mo, inipon mo ng ilang taon, isang beses ka lang ma-ICU or ma-hospitalize, depende sa sakit. So, andun yung parang exhaustion, andun yung parang pwedeng hindi ka na okay dito. Okay? Basta may kinalaman sa health, sa doctors lang tayo pupunta. At kung gusto nyo ng magagaling na doctor ko, pwede ko pong i-recommend sa inyo, PM nyo ako. Okay? So, yun, meron ng something dito na hindi na okay. Itong bad health na to, hindi lang siya about health. It could relate to anything na hindi na siya in good shape. So, pwedeng ikaw, hindi ka na in good shape kasi pwedeng ayaw mo na nga yung trabaho na yan, pinagtsatsagaan mo na lang, or kung relationship man yan, parang napipilitan na lang kayo or napipilitan na lang siya. Hindi na okay eh, pero parang walang choice, nag-i-stay pa rin doon, parang ganun. Hindi ka na okay dito sa lugar na to, sa sitwasyon na to, sa connection na to, pero parang napipilitan ka na lang, no? Kasi wala kang choice, ganyan-ganyan. Kung relationship yan, pwedeng hindi maganda yung takbo ng relationship. Or meron something dito na unhealthy. Meron something dito na unti-unti nang nawawalan ng stability, unti-unti nang bumibigay, humihina, parang ganun. Kasi exhaustion, kasi na-over na, napagod na, nasagad na. Ang kailangan dyan sa mga ganyang situation is take a break. Kung kinakailangan mo mag-leave para magpa-check up, para lang ma-secure mo yung health mo, then do it. Kung kinakailangan mo ng time out sa mga bagay na nababurnout ka na, nakaapektuhan na yung mental health mo, physical health mo, then do it. Kung kinakailangan mo munang dumitouch dito sa tao na to kasi wala ka ng peace of mind, do it. Anything na toxic, harmful sa'yo, natitreten yung peace of mind mo, yung health mo, i-correct mo. Set limitations. O, nakikita ko this is desperate energy. Pwedeng merong mga bagay dito na mahihirapan ka, mga problemang kakaharapin mo,
Pwedeng ito yung mga period na walang-wala ka or nag-a-apply ka ng trabaho, puro rejection. Ito yung mga moments na nawawalan ka na ng pag-asa kasi try ka ng try pero wala naman nangyayari, walang improvement. Any of those situations, personal na problema mo, sa family man yan, sa pera, sa trabaho, sa love life, no? May desperate energy eh. Parang you are desperately seeking for rescue. Hintay ka ng rescue, divine intervention or miracle na maialis ka sa ganyang situation, matulungan ka. Okay? Oh, ibig sabihin pwedeng kapit na sa patalim kasi nade-desperate ka na. Parang kahit ano na yan, kakagatin ko na yan. Kasi hirap na ako kasi kailangan ko na. Ito yung mga time na maaari kang magipit and maging desperate ka in general. Pathway, this is something na napakatagal ng prosesyon, napakatagal na pagdadaanan mo yan. Pwedeng ito isang napakahabang proseso bago mo ma-reach yung goal mo, bago magkaroon ng improvement, bago matapos itong ordeal, kung ordeal man yan. This is a neutral card. Pwedeng positive, negative yung pagdadaanan mo dito, pero the very idea of this card is mahabang prosesyon, mahabang proseso or napakatagal bago mo ma-reach yung dulo ng path. Pero ang maganda doon, there is light at the end of this road. Ibig sabihin, mahaba itong pagdadaanan mo, no? Pero meron natatanaw na liwanag sa dulo. Pwedeng may pag-asa, no? Pwedeng may magandang naghihintay sa iyo doon. Pwedeng nandoon yung ginhawa sa dulo niyan. Kaya lang, mahabang process siya. Mahihirapan ka for sure. Okay? Kumbaga pwedeng matagal bago matapos yan, bago mag-improve yung mga bagay-bagay. Meron talagang something dito that is off with the Sun card reversed. Meron talagang hindi okay dito eh. Kung ako tatanungin, hindi okay timpla ng katawan, hindi na okay dyan sa trabaho na yan, sa tao na yan, sa situation na yan, no? Maaring iba sa inyo dito, maaring hindi kayo ganun ka-okay, hindi kayo ganun ka-happy. Yung iba sa inyo dito sa relationship yun, or pwedeng sa trabaho, yun yung sinasabi ko. So, hindi naman kasi laging happy, hindi naman laging okay tayo. Meron talaga mga time na, yun nga, hindi laging tag-araw, minsan may mga bagyo, di ba? So, yun yung nabibigay ko sa sun card mo eh. Hindi lahat magiging okay, happy, maaliwalas itong month na to. Pero ang maganda nun, may natatanaw na liwanag after nitong mga to sa pinakadulo. Okay? So, ano lang, laban lang, hold on lang, no? Yun lang yun. Keep going, di ba? Padayon, char, hindi ko alam kung ano meaning nun, pero keep going. Ano pa? Meron ditong mga occasion, hindi ko alam kung may kasal, binyag, gathering, reunion, pwedeng may mga events, socializing, basta parang may mga ano dito, activities na mayroong maraming tao. Pwedeng may marireunite ka with family members or mga dati mong kaklase, kakilala. Oh. May mga matters na related sa family. Sa pag-alis, pwedeng homecoming, pwedeng reunion, pwedeng yung iba, this is padespedida. Ano pa? Uy, may important message or opportunity with the Page of Coins. Pwedeng opportunity to, pwedeng maganda or exciting news. Pwede rin itong bagong simula for some of you since page ay associated sa new beginnings. Or pwedeng may energy dito ng anak or mas bata o sino man tong mas bata na ito. Family man yan or hindi.
May mga bagay dito na hindi pa mabibigyan ng clarity or closure kung sa love life mo man yan or sa ibang bagay. Pero nakikita ko magkakaroon ng mensahe, magkakaroon kayo ng communication nitong person na 'to. Pero yung answer or clarity na hinihintay mo, puwedeng hindi pa darating yun, in love life man yan or hindi. Oo, may mga bagay kasi dito na parang hidden pa rin sa ngayon, hindi pa gano'n kasigurado kung anong mangyayari. May mga bagay dito na hindi pa sasabihin, hindi mo pa malalaman yan, madidiskubre sa ngayon. Okey? Puwedeng kung may tao dito na nag-e-expect ka na umamin, puwedeng hindi. Puwedeng hindi pa rin aamin yan or hindi magsasabi. Kung hindi man pag-amin yan, puwedeng hindi pa rin siya magsabi sa'yo kung ano yung ine-expect mo na dapat sabihin niya sa'yo. Ano pa, you have mountain. May major challenge na kailangan kang ma-overcome. Challenge talaga 'to mountain, mahirap 'yan. So, kailangan mo pagdaanan 'yan. Kailangan mo pa ring ma-overcome 'yan kahit gaano kahirap. Puwedeng magkaroon ng ending or loss. Pagkabigo, sadness. Will is movement or decision making. Meron something dito na kailangan mong bigyan ng action, direction. Kailangan kasi ng malinaw na direction dito, Hindi puwedeng bara-bara lang, walang pupuntahan, 'no? Parang kasing may nafi-feel akong gano'n, in love life man 'yan or in career. Ito yung parang hindi gano'n ka-clear kung saan direksyon pupunta. Remember may pathway diyan, 'no? So, parang magkaka-relate, consistent yung mga energies. Okay, so itong nest is may kinalaman sa family mo, sa bahay, security, whether ang tinutukoy dito, financial, material, or emotional security. So, may mga bagay na maaaring yun yung kailangan mong bigyan ng attention right now. Asikasuhin mo, may kinalaman sa family mo, may kinalaman sa emotional or material security. Okay, so yan yung mga messages for you, Cancer. Don't forget to subscribe sa aking YouTube. Pa-tap na rin yung bell icon. Pa-leave na lang ng like, heart, comment, pa-share. Pa-like, follow na rin yung FB page ko, Babush.